Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Andrea Juliet sa Ligumba para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Juliet Yupanco, Angela Ricafrente and family, Cervantes family, Rigodon family, Leoneda Patrolia and family, Pilar Zita, Michelle Vargas, at Eva Samyo and family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Meldred Ricla, Jasmine Sibildia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Lea Rose, Eduardo Salido, Ramon Anilis Lim, Raquel Crami, Emmanuel Bueno, Emmalyn Tamayo, Romeo Regacho Jr., B.T. Ong, Philly and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armilo Gabriel, Tidinel Baguio, Renato de Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modisto Bilbaino, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulon, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigtin, Vito Agan, Jayan and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Roth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon family, Balieser family, Erlinda Liwa, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Josephine Legaspi, Jaime Gudito, Daniele Ganyolas, Josephine Di Guzman, Marcelino Basco, Telma Beterbo, Hel Kalina, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Sia Angela Casiedo, Annabeth Los, Kyle De La Cruz, Ignacio Javier, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Colin Eranista, Angelito San Gabriel, akompanyado, Cecilia Andrade at Nelson Mariciales. Natatanging kahilingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Juliet Yupanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Teresa Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, J.C. Boloran Salunga, Remedios Fajardo Sibeldia, Nilita Labo, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Erma Ramirez, Maria Orquídea Samson Ancian, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, at Lane Borromeo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo, Alicia, Conrada, Esmael, Rodolfo, Angelina Pinida, Jovencio Pinida, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Loestro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Asusina Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfrido and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedrino, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Reyme Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC,
Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert, Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Merna, Renato, Pedro, Norma, Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Reynaldo and Rogelio Recafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Jay Kenrek, Michael Robia, Corazon, Andres, Federico, Alejandro, Lolita Lasaga, Rowena, Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Jose Ferro, Alberto Tambong, Josefina Cachedo, Leosito, Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo, Sargia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bunayon, Florin Bros, Josefa, Vicente, Rafael, Magdalena Casimero, Marcelino Manapol, Rosario, Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo, Enrique, Sani Amancio Sr., Cristina Ibosio, at Bibot Aquino. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa na biktima ng sunog sa Carvajal Street, Binondo, Manila, at ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Lumuhod po ang lahat. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Ligtas mo po kami mula sa lagim na digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot at magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahang pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak,
na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. Mahal na Berhen ng Solidad, panalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, panalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kora Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tipan mo poon sa amin ay huwag mong lilimutin, nang ang abay huwag apihin, at kalaban mo'y matigil sa kanilang paniniil. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ika-4 na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Bosi ay nasa Kaldea sa baybayin ng ilog Kibar ng kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, nararamdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ang malaking baha, ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ang tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ng isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ang paglipad ng 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon tilang tronong yari sa sapiro at may nakaupong 6 tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tilang makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Tayo pong lahat. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang. Kasama ang hukbo mo, roong karamihan. Tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao, kaliit-liitan. Tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbote. Tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Siyang nagpalakas ng sariling bansa, kaya
Pinupuri ang pinipiling madla, ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Tugon, Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, Kung gayon, hindi pinapagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Sino po ang mga senior citizen na? Halos karamihan na nagsisimba ay senior citizen na. Pag sinabing senior citizen ay ano ang natatanggap? Ayuda agad. Puro ayuda. Di ba, discount? No? Magkano ang discount? 20%. Nakaka-discount ba talaga? Hindi naman. Sigurado? Hindi naman. Okay. So, tingnan natin. Kasi bilang mamamayan, no? Bilang mamamayan, mula bata hanggang sa pagtanda, hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, hindi maiaalis sa atin at hindi dapat nating isipin na wala na tayong responsibilidad sa lipunan. Hanggat nabubuhay tayo, hanggang nakatira tayo sa mundong ito, kung saan mang lugar tayo, meron pa rin tayong responsibilidad na tumulong sa ating pong pamayanan. Siyempre, ibang usapin po, no, yung tinatawag natin na tulong o yung tithe o yung ikapo na ibinibigay natin sa simbahan. Pero dito, pagtuunan natin ng pansin muna yung ating obligasyon sa lipunan. Hindi natin po pwedeng sabihin, taga-simbahan ako, kaya hindi ako dapat magbayad ng buwis. Pananagutan yan. Kaya nga sa mga bata pa lang, pinapaunawa na natin. No? Bata pa lang, nakikibahagi na yan. Kasi bawat laruan na binibili mo, no, sa kung saan man, ay may kaakibat yan na buwis.
At yung buwis na yan ay napupunta sa gobyerno, i-corrupt man nila o hindi, no? Pero obligasyon ng bawat isa na panagutan o pananagutan na magbayad tayo ng buwis. Pag bumibili ba kayo ng pagkain, halimbawa sa mga fast food, doon ba sa resibo nakalagay bata ang kakain kaya walang tax? Hindi naman. Nandoon sa total yung mga tax. Magrereklamo ba tayo? Hindi. Kasi dapat alam natin na pananagutan natin yan. Gaya ng nasabi ko kanina, ibulsa man yan o ikorap man yan ng mga nakaupo, no, kung sino man, pananagutan naman nila yon sa Diyos. Malinaw po ba? Kaya nga, no, sa ating ebanghelyo, kung maririnig po ninyo, matapos po na sabihin ni Jesus na ang anak ng tao ay ipagkakanulo, papatayin, muling mabubuhay sa ikatlong araw, tapos sabi dito, labis silang nagdadalamhati. Biruin nyo, no? Nagdadalamhati, tapos anong biglang itatanong? Nagbabayad ba kayo ng buwis? Ano ba, kayo po, no? Nasa burol, nasa lamay, malungkot ang sitwasyon, biglang mayroong, nagbayad ba kayo ng buwis? Pero anong reaksyon ni Jesus? Sige, humuli ka ng isda, may makukuha kang pilak, ibayad mo sa atin. Hindi titigil at hindi tumitigil yung responsibilidad natin sa lipunan. Kung gusto mo magdalamhati ka. Pero pagkatapos yan, babalikan mo pa rin, ito yung mga naging gap. Di ba? Naalala nyo nung COVID, kala natin wala na. Di ba? Pero naipon lang. Inipon lang. At kailangan nating bayaran. Ang simbahan, hindi naman libre ang kuryente. Hindi naman libre ang tubig. Magbabayad pa rin tayo. So, responsibilidad natin ito na itinuturo din ni Jesus. Kung paanong si Jesus ay nagpasakop, kahit hindi naman, pero para mas maging maunawaan ng mga alagad, no, na kabahagi pa rin sila ng lipunan, kailangan magbayad pa rin ng buwis. Ang isang tunay na Kristiyano ay gumaganap ng kanyang tungkulin bilang mamamayan. Hindi pwedeng palasimba tayo, pero nandadaya naman tayo sa ating mga tax. Hindi pwedeng nagpi-praise the Lord tayo, pero lagi naman tayong humahanap ng dahilan para hindi tayo makapagbayad. Pero pagdating sa mga discount, gusto natin na may discount. Sana po, no, ipagdasal din natin siyempre ang mga nasa gobyerno, yung mga may kinaugnayan o kinauukulan pagdating sa mga paniningil ng buwis, pagdating sa pagdidistribute ng buwis, na nawa, no, ay magawa din nila ng tama at magamit nila ng tama yung mga buwis na ibinabayad o kinukuha sa mga tao. Kasi yan ay isang araw pananagutan natin sa Diyos. Amen? Amen. Sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagkat Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyon sibiko at estado
naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mamamayan, naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iatya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostyang pinamamayan ng dugo at katawan na siyang tinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Good evening, Father. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang.
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay